Hi everyone! Welcome to our YouTube channel Research Ready and Student Matters Sab by Doclin. Napanood nyo na ba yung mga lesson videos natin about the reference of making an in-text citation? So panoorin nyo siya kasi malaki din ang maitutulong nun as related dito sa ating lesson video na i-discuss ngayon. Kasi ang lesson videos natin ngayon or video natin ngayon has something to do with 10 common mistakes na na-encounter or nakukuwit ng isang estudyante or researcher sa paggawa ng kanyang in-text citation. Ang tanong, pabalik-balik pa ba ang inyong papel galing sa inyong advisor or sa panel members ninyo dahil hindi nyo pa nailalagay ng tama ang inyong in-text citation? I'll repeat, meron tayong dalawang klase ng in-text citation, meron tayong parenthetical at saka meron tayong narrative. So ito bang dalawang format na ito ay alam nyo na kung paano gawin. Review nyo yung ating lesson video. At ngayon sa lesson video na ito, idadagdag natin itong mga information na to kung ano yung mga common mistakes na nai-encounter ng mga estudyante sa paggawa ng kanilang in-text citation. So para matapos nyo na ang inyong research at hindi na ito bumalik sa inyo dahil mali ang format ng inyong in-text citation, panoorin nyo ang video na to hanggang sa dulo. Number one mistake is missing citations. Pag sinabi nating missing citations, hindi natin nakikita kung sino yung author or yung pinagkuhanan natin nung material na ginamit natin sa ating research paper. The researcher fails to provide citation when referencing someone else's ideas, works, or word. Tandaan lagi natin, kapag hindi tayo naglagay ng citation, isa lang ang ibig sabihin nun. Tayo or inaangkin natin yung material nilagay natin doon sa ating research paper. Example, according to recent studies, sleep deprivation can lead to cognitive decline. Sabi mo, according to recent studies, asan yung recent studies? Nasaan yung in-text citation mo dyan? Pag sinabi mo ding according to statistics, ilagay mo rin kung saan mo siya kinuha. So number one, very common yan, missing citations. Sometimes it takes a paragraph or two or even a page or 2 pages pero wala ka makitang citation. No? So hindi ito po pwede kapag gumagawa ka ng research. So dapat meron kang ilalagay kung saan mo kinuha yung iyong material. Second naman, incorrect formatting. Ano ba ang ginagamit ninyong formatting sa school nyo or dun sa research na ginagawa mo? Is it APA, MLA, or Chicago? So as I have mentioned in my past lesson video, ang very common dito sa Philippines and also internationally is yung American Psychological Association. Incorrectly formatting citations according to the specific citation style guidelines. Magbigay tayo ng halimbawa. Kunyari, sinabi mo, according to Brown, open parenthesis 2020, close parenthesis 2020, comma, nagkaroon ka ng open quotation. The study found significant results. So, base sa APA, kung titignan natin ng APA, pag naglalagay tayo ng quotation sa loob ng ating research paper, kailangan natin ng page number. But in this case, ang nireflect niya lang ay yung author's name at saka yung year kung kailan ito na-publish. So, merong kulang. Maaaring yung format na ginamit mo ay mali or unintentionally, hindi mo siya nalagyan ng page number. Pangatlo, incomplete naman ang iyong citations. You provide insufficient information in the citation to identify the source. Merong kulang dun sa format na ginagamit mo, whether it is APA, MLA, or Chicago. Kunyari, ang ginagamit mo ay APA. Sa example natin, open and close quotation, the impact of climate change is evident in recent weather patterns. Tapos naglagay ka ng open and close parenthesis Smith. So, kulang ito ng publication year, making it incomplete or incorrect. So, ang nilagay mo lang ay Smith. Lagi natin tatandaan sa ating rule, pag naglalagay tayo ng in-text citation, author's year at the same time, or author's name at the same time yung year kung kailan siya na-publish. Pang-apat, over-reliance on long, direct quotations. We usually use extensive verbatim excerpts from a source without sufficient paraphrasing or analysis. Baka isang paragraph or isang page na yung ginamit mo na long, direct quotation, so hindi siya magre-reflect as a scholarly output sa iyong research paper. Example, in a psychology paper,
Yung isang paragraph mo is directly copied from a source without integrating it properly into the author's own analysis or argument. Ito yung kadalasan nakikita nating mali ng mga estudyante. Pag nakita natin na mayroong isang research paper at yung title niya ay kapareho nung sa atin, yung keyword niya kapareho nung sa atin, nakita natin yung isang paragraph or dalawang paragraph or tatlo, even one page na related dun sa ating research study, kinaka-copy-paste natin siya. So that is also wrong. Number 5 is inconsistent citation style. So from the very beginning, dapat alam mo na yung format na ginagamit ng school mo or ng research publication kung saan ka magpa-publish ng citation style. Is it MLA, APA, or Chicago? Minsan, ang nangyayari na mimix mo silang lahat. You are mixing different citation styles within the same document. O kaya naman, hindi ka nag-a-adhere dun sa format consistently na nire-require. Halimbawa, you are using MLA format for one source, tapos sa kabilang page naman, you are using APA format on the same research paper. So that is wrong. Ito yung number 6, isa pa ito. No? Lalo na kung meron kayong strong claim sa inyong research paper at sinasabi nyo ito yung nagsabi, pero hindi naman pala siya. This is misattributing sources. You incorrectly attribute information or ideas to the wrong source or author. Pag magaling ang panel members mo at kilala niya yung mga authors ng mga materials na ginamit mo, makikita niya ito, lalo na kung ilalagay mo ito sa iyong theoretical framework. Halimbawa, you are crediting a theory of Freud when it was actually proposed by Jung. So very well known yung mga theoretical principles itong dalawang tao na ito. So kapag nagkamali ka ng paglalagay, it's also a mistake in in-text citation and also might lead to superficial belief in claiming your theory. Number 7, unclear citations for electronic sources. Isa pa ito, hindi nagpo-provide ang researcher ng stable URLs or DOIs or proper citations for online sources. Hindi ka naglalagay pero nakita mo naman itong sources mo sa internet. Dapat ilalagay natin siya, no? So example, referencing an online article without including the full URL or DOI, nahihirapan ngayon yung readers mo sa mo ba nakuha itong research paper mo. Pero advice ko rin additional tip for you researchers. Kung gagamit kayo ng DOI or URL, pag nilagay nyo siya sa inyong research paper, itry nyo rin. No, kung mabubuksan itong URL at DOI nyo, minsan kasi meron mga missing parts yung URL at DOI ninyo kaya hindi siya nabubuksan. So once na nailagay nyo sa inyong research paper, as a researcher, itry mo rin siyang buksan. Number 8, improper placement of citations. So ang nangyayari dito, you are not placing citations immediately after the borrowed information or placing them incorrectly within a sentence or paragraph. Naliligaw na yung iyong in-text citation. Maaring nailagay mo siya sa napakalayo ng place sa iyong paper pero immediately dapat kalapit lang siya or malapit lang siya dun sa information na nilagay mo sa kanya. Minsan nilalagay natin siya sa pinakadulo pero wala namang kinalaman yung sinabi na nung author dun sa inilagay mo hanggang sa dulo. Maaaring ang sinabi niya lamang or ang materials na ginamit mo ay nandun lang sa first, second, or third sentences pero inilagay mo na siya sa dulo ng paragraph wherein wala nang kinalaman yung author doon sa sinasabi ng materials mo. Number 9, failure to update citations. Gumagamit ka ng mga outdated or incorrect information without updating to the most current data or findings. Sabi ko nga, kapag gagamit ka ng mga data, lalo na kung kukunin mo to electronically, buksan mo rin yung material para makita mo kung tama ba yung kinokopya mo. Example, citing statistics from a report that is several years old without checking for updated figures. Maaring yung nakita mo ay 2001, baka meron ng 2020 or 2021 or 2022. So, pwede mo rin siyang i-check. Lastly, ignoring citation guidelines. Disregard mo yung specific instruction or requirements for citation style or yung formatting o kaya naman yung paggamit ng supplementary materials.
So, dapat yung school mo, no, meron naman yan usually mga discussion ang research instructor mo, pati na rin yung school mo. Minsan nga, merong tinatawag na research manual. Sinasabi nila kung ano yung dapat na gamitin mong style pag nagsasite ka ng in-text citation. So, susundin mo to. No? Huwag mo imimix yung different styles. Ngayon, kung sinabi ng school mo na MLA ang gagamitin, Chicago or APA, gamitin mo kung ano yung nararapat para sa iyong research paper. Ma'am, what if I intend to publish my research paper and then later on, iba na yung format na gagamitin? As a researcher, you have to be flexible. You have to adjust to the required format of a specific journal kung saan ka magpapublish. Diyan natatapos ang ating lesson video sa mga common mistakes na na-encounter or nakakommit ng isang estudyante o researcher kapag siya ay gumagawa ng in-text citation. Please like, share, and subscribe our YouTube channel. Also, particularly this video, please share it to those na kailangan din ng information tungkol sa mga ganitong details sa paggawa ng inyong research. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, you are very welcome, no, to watch all the videos that are posted here. Maraming salamat sa inyong panonood. At mas maganda kung ma-share nyo rin siya sa iba na nangangailangan ng katulad din itong videos. Always remember, we unlock insights to empower your minds. Thanks for watching, everyone, and good luck in making your in-text citation to complete your paper. Bye-bye!